Hello po mga kaibigan, mga kapatid at mga OFW. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayong panig ng daigdig naroroon, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang re-reaksyonan po natin ngayon ay ang nagawa ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos sa kasaysayan po ng Republika ng Pilipinas. Si BBM lamang po ang tanging nakagawa at isang Pangulo na may nagawang malaki sa Pilipinas. Ito po ay ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan hindi po dumaan sa korte ng Pilipinas. Pinadala niya po kaagad sa bansang Netherlands. Doon po nakabase ang ICC sa The Hague o kaya tinatawag na International Criminal Court. Hindi pa po nalitis sa Pilipinas at wala pong Interpol na representative ang humuli kay mahal nating Tatay Digong, kundi si General Tuloy po lamang. Yun po ang pinakamasaklap. Dapat dinala muna sa hukuman si Tatay Digong kung saan po may pinakamalapit na hukuman. Ngunit taliwas po sa inasahan ng lahat na pagkatapos pong arestuhin galing sa Hong Kong ay inilipat uli o dinala uli sa Villamor Air Base si Tatay Digong. Ang ano lang po doon, alam po kahit elementary pupil na dapat si Tatay Digong kung may kasalanan ay dapat doon po muna siya dinala sa korte sa Pasay upang doon litisin. At kung papayagan ng korte na i-extradite ay saka doon lamang po siya ililipad. Ang sabi nga po ni Congressman Marcolita, illegal po ang pagkakahuli sa ating butihing dating Pangulo sapagkat wala pong Interpol na presensya sa senaryo. Wala din po ang counterpart ng Interpol dito sa Pilipinas. Ayon pa sa butihing congressman na ngayon ay tumatakbo at magiging senador, ang sabi po niya na wala pong karapatan si General Torre. Now, balik tayo sa nagawa ni Marcos. Pinayagan ni Marcos na maipadala si Tatay Digong doon sa The Hague upang doon mabilisang litisin. Ito po ay pinopoliticize ang The Hague at hinayaan ni BBM na ang isang Pilipino ay litisin doon sa dayuhang korte. Kaya ito po ang napakalaking nagawa ni BBM, ang kahihiyan at ang pagsira po ng ating soberanya. Dahil sabi niya na every Filipino has deserved to send ICC. Ang hirap naman po noon, mga kababayan, ang hirap po talaga na maging Pilipino sa ngayon. Ilang beses po niyang inulit-ulit na hindi po niya i-recognize ang ICC dito sa bansa. Tapos request po ng Interpol daw na hulihin si Tatay Digong. Bakit walang Interpol doon sa senaryo? Kung huhulihin mo naman si Tatay Digong, dapat may Interpol sa senaryo. At isa pa po
dapat dumaan po muna sa immigration. Dahil kung may papilis, kumpleto ang papilis, saka po papayagan po ng immigration. Marami po ang na-offload na mga kababayan nating maliliit na Pilipino sa pagsakay sa eroplano papunta sa ibang bayan upang manilbihan. Ngunit dahil sa kakulangan ng papilis ay ina-offload po nila. Pero sa kaso ni Tatay Digong, wala man sino mang dumipa para ipagtanggol ang kapwa Pilipino laban sa dayuhan. Ngayon po, mga kaibigan, opinion ko po ito. Hindi ko po kayo dinadamay. Nakakahiya po ang maging isang Pilipino. Paano ko po nasabi? Sapagkat ang Pangulo po natin na dapat siya ang huwaran, siya ang dapat tularan, lalong-lalo na po sa mga binitawan niyang salita, sa mga polisiya at sa paninindigan at sa katwiran, ay dapat siya ang huwaran. Ngunit siya po ang nangunguna na sumira po nito, mga kababayan. Kaya ang hirap po isipin na ipagkanulo mo ang sarili mong bansa, ang sarili mong kababayan, ang sarili mong kadugo sa ibang lahi. Ano po ang tawag po ninyo doon, mga kaibigan? Kaya ayan po, ito lamang po ang nagawa ni BBM sa kasaysayan. Napakalaking nagawa niya, napakalaking kahihiyan. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, kayo na po ang mag-isip at iwan ko po sa inyo ang palasipang ito na dapat po bang dapat po bang tulungan ang kanyang team na bagong alyansa ng Pilipinas. Sa mga nanonood ngayon, comment below. At kung hindi ka pa po pala nakasubscribe sa channel ko, sana pa-subscribe naman at pakihit ng notification bell upang sa ganun po updated ka po sa mga i-upload ko pa pong mga videos. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo.